Panay Guimaras Negros, PGN, Island Bridges Project hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimulan. Sa katunayan, ang aktwal na simula ng konstruksyon nito ay inurong na naman sa ika-4 na quarter ng 2027. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ayon sa ulat, ang Panay Guimaras Negros, PGN, Island Bridges Project ay nagpapatuloy. Ang konstruksyon para sa unang bahagi nito ay itinakda sa huling bahagi ng 2027, dahil sa mga pagsasaayos sa land use at right-of-way clearances. Ang kabuuang pondo para sa 32.47 kilometrong mega bridge system na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 300 na bilyong piso. Kasalukuyang inaayos ng DPWH at ng South Korea, bilang financier, ang mga natitirang right-of-way at mga dokumento na adjust ang timeline ng konstruksyon ng unang bahagi, Panay Guimaras, upang magsimula sa ika-4 na quarter ng 2027, matapos ang unang target na 2026. Sinabi ni DPWH-6 Director Denise Maria Ayag noong Martes ika-10 ng Marso, na ang Section A ng Panay Guimaras Negros, PGN, Bridge Project, na mag-uugnay sa Panay at Guimaras, ang magiging unang segment na itatayo. Ang Section A ay bubuuin ng 4.97 kilometrong sea crossing bridge at 8.03 kilometrong daanan, na magdadala sa kabuuang haba sa 13 kilometro, magsisimula ang tulay sa Leganes, Iloilo, at magtatapos sa Buena Vista, Guimaras. Sinabi ni Ayag na magsisimula ang konstruksyon ng seksyong ito bago ang Section B, na magdudugtong sa Guimaras at Negros, dahil ang huli ay mas mahaba. Hindi isiniwalat ni Ayag ang petsa ng pagsisimula para sa Section B. Tampok sa Section B ang 13.11 kilometrong sea crossing bridge, 5.49 kilometers ng road approaches, at 0.87 kilometers ng road connectors, na may kabuuang haba na 19.47 kilometers. Ang segment ay tatakbo mula San Lorenzo, Guimaras, hanggang Pulupandan, Negros Occidental. Ang mga naunang anunsyo ng proyekto ay nagpahiwatig na ang pagtatayo ng seksyon ng Panay Guimaras ay magsisimula sa July 2026 at matatapos sa Hunyo taong 2028. Gayunpaman, sinabi ni Ayag na ang schedule ay itinulak pangunahin ng mga kritikal na dokumento na kailangan bago ang pagpapatupad, kabilang ang paggamit ng lupa at mga issue sa right-of-way. Sinabi ng hepe ng DPWH-6 na ang detalyadong disenyo ng engineering, DED, para sa parehong mga seksyon ay natapos na kasunod ng isang serye ng mga pagpupulong sa mga konsultant ng proyekto. Nang matapos ang DED, kasama sa mga susunod na hakbang ang pagsasapinal ng mga pagsasaayos ng pagpopondo at pagpapatupad ng proyekto, pagkumpirma ng mga mapagkukunan ng pagpopondo, at paghahanda ng mga dokumento sa pagkuha para sa mga gawaing sibil. Sa 2026 budget ng DPWH, kabuuang 443.5 milyon pesos ang inilaan bilang counterpart fund ng gobyerno para sa PGN. Ang proyekto ay inuri bilang isang foreign assisted undertaking, na ang karamihan sa financing ay inaasahang magmumula sa concessional loan mula sa Economic Development Cooperation Fund ng South Korea, na pinangangasiwaan ng Export-Import Bank of Korea. Ipinapakita ng mga dokumento ng budget na ang 2026 na alokasyon ay ipapamahagi sa tatlong bagay: 193.34 milyon pesos para sa pangunahing proyekto, 171.23 milyon pesos para sa Seksyon A, at 78.94 milyon pesos para sa Seksyon B. Ang proyektong ito ay matagal nang pinag-aralan at sinimulan ng mga unang taon ng pagbalangkas sa ilalim ng Build program ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga unang gawa tulad ng soil drilling ay isinagawa rito. Sa
Sa loob ng mga dekada, ang mga residente sa mga isla ng Panay, Guimaras, at Negros ay lubos na umaasa sa mga lancha para sa transportasyon, bagamat mahalaga, kadalasang may mga limitasyon ang mga serbisyo ng ferry, mga pagkagambala sa panahon, limitadong schedule, at hindi mapagkakatiwalaang mga connections. Ang mga pagkaantala na ito ay humantong sa mga pagbabago sa haba ng span at uri ng superstructure sa offshore bridges. Ngunit ang mga engineers ay tiwala na ang mga pagbabago ay masisiguro ang mahabang katatagan ng termino at tagumpay ng proyekto. Kung sakaling ang dambuhalang proyektong tulay ay maisakatuparan, ang magiging pangunahing benepisyo ng proyekto ay para mapaiikli ang travel time sa pagitan ng Panay at Negros, na kasalukuyang inaabot ng 3 hanggang 4 na oras via ferry, Roro, para maging kulang sa 1 oras na lang gamit ang sasakyan. Magbubukas ito ng mga bagong oportunidad sa kalakalan, agrikultura, at turismo sa rehiyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na multi-island travel circuits. Inaasahang magpapasok ito ng libo-libong trabaho para sa mga lokal na residente habang isinasagawa ang konstruksyon. Ang 32.47 kilometrong mega bridge system na ito, ang isa sa magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas at isa sa mga pinakamahaba sa buong Timog Silangang Asya, Southeast Asia. Ang Panay, Guimaras, at Negros, bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, ay patuloy na lumalago bilang isa sa pinakamalakas na growth corridor sa Pilipinas. Ang ekonomiya ng 3 isla ay sumasailalim sa malawakang integrasyon na nakasentro sa agrikultura, renewable energy, at ang inaabangang multi-island mega bridge na nagkakahalaga ng 300 bilyon pesos. Nananatiling malaking bahagi ng ekonomiya ng 3 isla ang pagsasukarera, sugar industry sa Negros at Panay, at mga lokal na produkto. Ang pagbubukas ng mga bagong multi-island circuits ay nagpapalakas sa industriya ng paglalakbay na nag-uugnay sa mga sikat na destinasyon.